Good morning, Philippines, mga barangay, mga kababayan, mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Linggo, November 17, 2024. Pag-usapan po natin ang pagdalo ng dating Pangulo na si PRRD sa Quad Committee ng Mababang Kapulungan ng Kongreso. Alam po natin na itong mga membro ng nabanggit na committee ay bayaran ng bangag na Pangulo na kung saan ang kanilang layunin sa pag-iimbestiga dito po sa EJK na tinatawag ay upang magkaroon ng mga ebidensya laban sa dating Pangulo for him to be prosecuted not only within the Philippines but more in the ICC or International Criminal Court. Ngunit sa kanyang kabuuan, our general observations sa tingin po natin ay hindi nagtagumpay ang Quadcom na ipahiya ang dating Pangulo tungkol sa kanyang polisiya sa war on drugs ng kanyang administrasyon. Bakit po? Sapagkat generally speaking, nakita po natin na naging tamimi ang mga kongresista sapagkat matatag na pinanindigan ng ating dating Pangulo na ang kanyang policy dito po sa kanyang ipinatupad na war on drugs ay talagang ginamitan niya at sinasabi na kailangan talaga ang kamay na bakal. Kung kinakailangang patayin ang mga drug pushers at kahit yung mga adik na lumalaban kapag inaresto kung saan malalagay sa panganib ang buhay ng mga polis, pinanindigan niya na dapat lamang talaga patayin sapagkat yun lamang ang paraan upang malinis ang ating lipunan mula sa illegal drugs. So overall po, mga kabarangay, kababayan, mga kapatid, itong mga kongresistang bayaran ng bangag na Pangulo na ang layon ay ipahiya at palabasin na ang dating Pangulo ay masama upang tuluyang masira ang legacy ng mga Duterte. Hindi po sila nagtagumpay sapagkat mas lalo pong hinangaan ng sambayan ng Pilipino ang dating Pangulo, si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nakita ng mga Pinoy ang pangangailangan ng isang katulad ng dating Pangulo upang patuloy na maging Pangulo ng bansa. Katunayan po, mga barangay, mga kababayan, mga kapatid, kung titingnan po natin, kung mabibigyan ng pangalawang pagkakataon ang Pangulo na tumakbo bilang presidente, sa atin pong paniniwala ay muli iluluklok siya ng sambayan ng Pilipino. Kaya nga po, ang kanyang anak na si Inday Sara ay nananatiling popular pa rin sapagkat ang paniniwala ng sambayan ng Pilipino, kung si Inday Sara ang magiging Pangulo, taglay nito ang katangian ng kanyang ama na mapait at matapat sa tungkulin at lalo na po yung kakayahan na gamitin ng tama
ang kamay na bakal sa pamamahala sa ating bansa. Kaya kung titingnan po natin mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, mas napahiya dito ang Quadcom sapagkat generally speaking makikita po natin ang kanilang kabubuhan o kung hindi man yung kanilang mga pagtatangka paulit-ulit na itinatanong nila sa ating dating Pangulo yung tungkol sa maraming namatay di umano sa war on drugs, pati ang mga inosente, mga bata, kung kaya dapat managutin ang dating Pangulo. At ang sabi po ng ating Pangulo, totoo that he was encouraging the policemen to kill if necessary, just to clean up the society from illegal drugs. At kung may mga tinatawag na collateral damage, may nadadamay na mga inosente in the process, iyon po ay kasama talaga, hindi maiwasan at kanyang pinananagutan yung ganong mga pangyayari. Bagamat maliwanag na ang sinasabi ng Pangulo, he owns the legal responsibilities of everything that happened with respect to illegal drugs implementation policies. Pero siyempre po, maliwanag din na yung mga individual crimes committed by individual policemen which is not related to the implementation of war on drug policies, yan po ay individual liabilities of the concerned abusive policemen. Hindi po yung sakop sa pananagutan ng Pangulo bilang siyang nagpapatupad ng kanyang war on drugs. Ngunit nais palabasin ng mga congressmen na bayaran ng bangag na Pangulo na iyon ay pananagutan ng dating Pangulo. Sabi nga ng ating Pangulo, hindi pwedeng ipasa ang mga ganong individual criminal liability sapagkat ang krimen ay personal sa isang tao na nakagawa nito. Pero yung mga inosenteng na damay sa pagpapatupad ng polisiya ng war on drugs, yun po ay talagang kasama sa kanyang pananagutan sapagkat mga bagay na hindi maiwasan sa pagpapatupad ng nabanggit na polisiya. In other words, maliwanag ang sinasabi ng Pangulo that everything that legally or illegally happened in consonance with the performance of duties of the police officers relative to the implementation of the war on drugs, kanya pong pinananagutan yon. At kung may pagkakamali doon at kailangan siyang makulong, he is willing to go to prison. So ang maganda po dyan, nakita natin ang quality ng isang chief executive. Dapat po talaga, dahil kung isang Pangulo, isang mayor o isang chief executive, local or national, ay takot na mademanda, takot na makulong, ay wala siyang karapatan na maging Pangulo o maging mayor o maging gobernador o maging barangay captain man lamang. Sapagkat totoo po, kapag ikaw na pinuno hindi ginagalang ng mga kriminal, walang takot sa iyo, ay talaga pong
walang mangyayari. Isa po sa napansin po natin sa nabanggit na hearing ay yung paulit-ulit na sinasabi ng mga kritiko ng dating Pangulo na lalo na po magtitina po natin yung dating Senador Leila de Lima at kahit po yung mga congressman, sinasabi nila that we can destroy drugs without destroying life. Pwedeng magkaroon o pwedeng mawala ang droga na hindi mo kailangan pumatay. Katulad po ng sinasabi ng bangag na Pangulo that we have to be humane in our approach with respect to policy on war on drugs. Kalokohan po yan, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Bakit po? Sapagkat ang mga drug posers handa pong pumatay. Bakit? Malaking pera po ang involved dito. Diyan sila yumayaman. So kung yan ay hinuli mo, kung may opportunity na patayin nila ang arresting officers, gagawin po nila. Assuming na nahuli mo, napailan mo ng kaso, babayaran nila ang judge, ang prosecutor o ang mga witnesses. So ang pupuntahan po dyan, they will be acquitted. So pag-ulit-ulit lamang po, katulad ng mga kaso na sinasabi labang kay Kerwin Espinosa. Lahat ng mga kaso ng illegal drugs na ipinail laban sa kanya na-dismiss po sa panahon ng bangag na Pangulo. Yung mga kaso ni Leila de Lima related to drugs, lahat din po na-dismiss sa panahon ng bangag na Pangulo. At marami po. So, nakikipaglukuhan lang po tayo. At kung magpakulong man yan, katulad nung nangyari kina J.B. Sebastian at Kulangko, they even turn the believed prison into a drug laboratory. At yan po ang nangyari sa panahon ni De Lima bilang Justice Secretary na siya pong namamahala sa believed prison. So in other words, yung sinasabi nila na dapat ikulong, dapat hulihin, ikulong, sampahan ng kaso ang mga drug posers, yan po ay kalukuhan. Kaya tama po ang dating Pangulo na mas mabuti pang patayin na lamang yan nang matapos na ang problema. Kaya nga, inamin niya that he was encouraging the policemen to provoke these drug posers na lumaban so that there will be reason for the policemen to kill them. At naging maganda po ang resulta, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. O the contrary, sa sinasabi ng mga kritiko na mas malala ang droga ng panahon ni PRRD sapagkat sabi nga nila piki daw ang war on drug sapagkat pinalalabas nila na ang pinapatay ng dating Pangulo ng mga drug posers o ang napatay ng mga drug posers ay mga competitor lamang ng mga Duterte, ni Pulong Duterte, ni Manscarpio sa negosyo ng illegal drugs sa Pilipinas. Kaya sinasabi ng kanilang testigo na si Jamie Goban at ng iba pa ng mga kritikong politiko, lalo na po si Barbers, itong chairman ng Quadcom, ang sinasabi niya, mas maganda, mas kakaunti ang droga ngayon sa panahon ng bangag na Pangulo sapagkat maganda ang approach nito. Walang napapatay pero maraming napapasuko na mga drug addicts at mga drug posers. Kalukuhan po. Tayong sambayanan mismo ang nakakaranas kung ano ang totoo na nangyayari
sa ating komunidad. Noong panahon po ng dating Pangulong PRRD, halos nawala ang droga sapagkat ang mga adik, ang mga posers ay takot na mapatay, takot na mahuli at mapatay. Kaya kusang sumuko ang mga adik at ang mga posers naman ay talagang, lalo na po yung mga big time, ay talagang napatay. So halos maubos po ang mga drug posers at mga adik ng panahon ng dating Pangulong PRRD. Pero ngayon po, sa ilalim ng administrasyon ng isang mismong bangag na Pangulo, isang adik na Pangulo, bumalik po at lalong lumakas ang illegal drug trade sa buong bansa. Kitang-kita po natin at damang-dama natin bilang pangkaraniwang mga mamamayang Pilipino ang katotohanan na muli po na mayagpag ang mga adik at mga pusers. Kaya marami pong mga krimen ang muli nagaganap. Ngunit pilit pong pinalilitaw ng mga bayaran ng membro ng Kongreso na mas maganda ang kalagayan ng kasalukuyang administrasyon. Bakit po nila sinasabi yan? Bilang panlilinlang sa sambayan ng Pilipino, sapagkat sila po ay mga bayaran ng bangag na Pangulo at ng Speaker of the House na si Martin Romualdez. Kaya po 3 taon na halos na nanunungkulan ang bangag na Pangulo, wala pong nagawa. Bakit? Sapagkat ang budget ng bayan na trilyon ay ginagastos ng bangag na Pangulo upang bayaran ng bilyon-bilyon ang mga congressmen at senador at ang iba-ibang mga pinuno ng ating bayan upang palabasin na maganda magsalita at sabihin na mas maganda ang kasalukuyang administrasyon. Ang sambayan ng Pilipino ay inuutok sa pamamagitan ng pamimigay ng mga barya, 5,000, 7,000 sa mga lugar na kung saan sila pumupunta para masabi na mabait at magaling siyang Pangulo. Pero kung titingnan po natin, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, wala pong nangyayari, lalong bumabagsak ang ating ekonomiya, lalong naghihirap ang sambayan ng Pilipino. Ngayon po, alam naman natin, may mga lugar na halos buwan-buwan kung dalawin ng bagyo. Paulit-ulit sinasabi ng ating Pangulo, wala ng pera para maitulong sa mga biktima ng kalamidad na ito. Ubus na raw. Bakit po? Sapagkat kinukurakot nila ang pera ng sambayan ng Pilipino. Tayo po mismo, mga kababayan, mga kabarangay, ang nakakaranas ng patuloy at palalang kahirapan na nangyayari sa ating buhay sa ilalim po ng kasalukuyan na bangag na Pangulo, bangag na mga congressmen at senador. So, kailangan po mag-isip tayo at kailangan kumilos upang sa lalong madaling panahon ay wakasan ang patuloy na palalang kahirapan at kriminalidad na nagkaganap sa ating lipunan. Ang tanging paraan po dito, paulit-ulit natin sinasabi, gumalaw ang sambayan ng Pilipino, maglunsad ng EDSA 3 upang patalsikin ang bangag na Pangulo at ang korap na Kongreso na binubuo ng mga bangag at bayaran ng mga kongresista at mga senador. Nananawagan din po tayo
paulit-ulit to those men in uniform, both in the PNP and the armed forces, na gampanan ang kanilang tungkulin na protektahan ang sambayanang Pilipino mula sa isang bangag na administrasyon. Ginagawa po natin ito nung panahon ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. in 1986. Nasundan sa pamamagitan po ng IDSAWAT. Nasundan po ito ng noong 2001. Napatalsik po natin si Iraq sapagkat naniwala ang sambayan ng Pilipino na si Iraq ay walang kakayahan na maging Pangulo. Ngayon po, alam po natin na naniniwala din tayo na itong bangag na Pangulo ay dadalhin ang sambayan ng Pilipino sa kapahamakan. Kaya hindi po dapat napatagalin ito. Kailangan po mapatalsik ang bangag na Pangulo upang magkaroon po ng isang makabuluhang reforma, agarang reforma sa ating pamahalaan. Nang sa gayon, matiyak po natin na mapaunlad ang sambayanang Pilipino. Magtatatlong taon na po mula nang nanungkulan itong bangag na Pangulo at ang kanyang administrasyon. Kasama po itong 19th Congress. But we do not see any substantial reforms, substantial developmental projects para sa sambayan ng Pilipino. Bagkus ang nakikita po natin, rampant corruptions at all level in the government, both national and local. Yung kanila pong approach na panunuhol both sa mga government officials at sa sambayan ng Pilipino, yan po ang kanilang ginagawa. Nang sa gayon, mapanatili sila sa kapangyarihan. Of course, with demagogues na kung saan magandang pananalita, magagandang mga pangako ang kanilang sinasabi, mga kasinungalingan, katulad po halimbawa yung sinasabi ng kasalukuyang Pangulo doon sa kanyang 2024 SUNA na mula noong 2022 sa kanyang pag-upo hanggang 2024 nakapagpagawa sila at nakumpleto nila ang 5,500 flood controls with a total budget of 550 billion. Pero hindi po natin nakikita yung mga proyektong na mga nabanggit. Bakit? Sapagkat ilang araw lamang at hanggang ngayon paulit-ulit na binabaha ang mga prime cities and municipalities sa ating bansa all over the country. At mismong inamin ni Kimbo bilang chairman ng Appropriation Committee ng Kamara na yung pera na 550 billion na inilaan sa nabanggit na flood controls ay na-divert. Ibig sabihin, hindi ginamit sa ganong proyekto sapagkat dinala kung saan ang pera na hindi naman nabanggit kung saan dinala. So, kasinungalingan, kalokohan, mismo yung sinabi ng bangag na Pangulo na nagawa at nakumpleto ng kanyang administrasyon, yung 5,500 flood controls. At di umano, mayroon pa uling 5,000 flood controls na binabudgetan
sa kasalukuyan ng ng kanyang administrasyon. So ano po ibig sabihin niyan? Kukurakutin na naman yung pera na yan. In addition to that, sinabi po ang pera ng PhilHealth sa halagang 90 billion, kinuha din po ng kasalukuyang bangag na Pangulo. Ang tanong, saan dinala yun? Mayroon pa rin sa 2024 budget na 700 billion unprogram funds. Ano po ibig sabihin yan? 700 billion na pera nandyan, standby, na hindi alam kung saan gagamitin, because the usage of it is being left to the discretion of the President. So where those money go? Lahat po yun. For the budget of 2025, 6 point something trillion. Pero ang expected revenues lang na papasok is 4 point something trillion. So mangungutang na naman for the year 2025 sa foreign as a foreign loan ng halagang 1.7 trillion. So additional kahirap sa sambayan ng Pilipino yung dagdag na utang na yan, sapagkat mayroon malaki po ang tubo niyan in terms of dollar. Kung ang tubo po niyan taon-taon ay sabihin na nating $50 billion. So magkano po sa piso? Ang sinasabi nga po ng mga eksperto, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ang binabayaran po natin sa tubo lamang, without paying the principal, only the interest for our foreign debts, ang binabayaran po natin sa ngayon ay mahigit na 800 billion pesos. So ibig po sabihin yan, sa interest po lamang ng ating foreign loan, we will be paying almost 1 trillion every year. So kung ang ating budget is 6 trillion, ang pakikinabangan lang natin ay 5 trillion, sapagkat ang 1 trillion ay pambayad lamang sa interest ng ating foreign loans. Ang masama, itong 5 trillion na ito ay kinukurakot pa ng mga bangag na opisyalis ng bayan. Sa halip na magamit itong 5 trillion na ito for developmental projects para mapaunlad ang ekonomiya ng sambayan ng Pilipino, tinukurakot po nila. Namimili sila ng mga ari-arian sa ibang bansa. Nang sa gayon, kapag lugmok na ang ating ekonomiya, tatakas na lamang po sila, pupunta sila doon sa ibang bansa na kung saan marami na silang mga invested properties. So iiwanan ang sambayan ng Pilipino sa gitna ng kahirapan. Kaya mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, hindi po dapat na paabutin natin ang ganitong sitwasyon para sa ating mga anak at mga apo. Ngayon pa lamang kailangan na po nating kumilos, putulin ang mga kabalbalang ito, ang mga kalokohan na ito, ang mga panggagago na ito ng mga opisyalis ng sambayan ng Pilipino. Majority or even almost all members of the Senate and the lower house ay sumama na po sa bangag na Pangulo. Bakit sila sumama?
Is it because they believe that present, the incumbent president is good in managing the country? Of course not. Sumama po sila simply because they are being paid with billions from the people's money. So in other words, ito pong mga opisyalis natin ay hindi naglilingkod sa sambayan ng Pilipino bagkus nakikiisa sa sindikato ng bangag na Pangulo with the Senate President and with the Speaker of the House sa kanilang sindikato na pagnakawan harap-harapan ang sambayan ng Pilipino. So makikita po natin dahil sapagkat kung itong mga senador at mga congressmen at itong iba't ibang namamahala sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan ay tunay na naglilingkod sa sambayan ng Pilipino, hindi po sila sasama sa isang bangag na Pangulo na wala pong ginawa kundi pagnakawan ang sambayan ng Pilipino. So in other words, lahat po ng mga opisyalis ng sambayan ng Pilipino who join with the President, sila po ay kasama sa sindikato ng kasakalukuyang bangag na Pangulo, kasama yung kanyang First Lady na si Lisa Araneta Marcos, na sa atin pong paniwala, ito po talaga ang tunay na nagmamaniubra sa Malacanang at sa ating pamahalaan. Itong First Lady na si Lisa Araneta Marcos, sapagkat ang bangag na Pangulo ay under po ng kanyang asawa na mas lalong bangag kaysa kanya. Ang Malacanang po ay pinamumunuan ng first family ng mga bangag at ng mga gabinete ng mga bangag din. Bagay po, talaga namang sabi nga ng kasabihan, birds of same feathers flock together. So yan po ang nangyayari sa ating pamahalaan. Kaya ang atin pong panawagan sa sambayan ng Pilipino, maglunsad po tayo ng EDSA 3 sa lalong madaling panahon. Alam po natin na hindi magagawa ito without the support of the men in uniform, both in the PNP and in the armed forces. So kasabay din po ng ating panawagan to those men in uniform na gumalaw na rin po, kumilos. Pero alam po natin, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, hindi po gagalaw ang PNP at ang armed forces kung hindi po nila nakikita na gumalaw din ang sambayan ng Pilipino. Kailangan po mauna ang sambayanan na mag-ipon-ipon, magpunta sa EDSA, manawagan sa pagpapatalsik sa ating Pangulo. At alam po natin, katulad ng nangyari noong EDSA 1 at EDSA 2, sumuporta, a matter of days, sumuporta po ang PNP at ang armed forces. So ganito din po ang mangyayari niyan. Kailangan ang sambayan ng Pilipino muna ang unang gagalaw, the citizens, bago po yung mga kasundaluhan at kapulisan. Kapag napatalsik po natin ang kasalukuyang bangag na Pangulo, iluluklok po ang Vice Presidente sa katauhan ni Inday Sara. At kapag nangyari po yun, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, naniniwala po tayo na kung gaano kaganda ang pamamahala ni PRRD, mas lalo pong higit na mas maganda ang magiging pamahalaan ng kanyang anak na si Inday Sara, sapagkat naniniwala po tayo
na mayroong magandang kalooban at matapat na adhikain na manungkulan ang Vice Presidente sa ating bansa. Bukod sa kakayahan nito na gumamit ng kamay na bakal sa kanyang pamamahala sa tamang paraan, katulad po ng ginawa ng kanyang ama na si PRRD. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, sabi nga ng kasabihan, we deserve to get what we want. So kung hindi po natin nanaisin ang magandang pamahalaan para sa ating sambayanan sa pamamagitan ng pagpapatalsik ng kasalukuyang bangag na Pangulo at ng kanyang mga kasama sa sindikato sa loob ng pamahalaan, mananatili po tayo na masasadlak sa mas malalang kahirapan. Bakit? We deserve for this, for lack of action that we need to instill political, economic, and social reforms. Pero kung tayo po ay gumalaw at gagawin po natin ang tama sa lalong madaling panahon, gaganda po ang ating buhay at lalo na ang buhay ng mga anak at mga kaapu-apuhan natin. Why? Because we deserve for that kind of life that we work hard for. Hindi lamang po we work hard for it, but we even risk our lives to get it a better life for the Filipino people. So, ito po ang panawagan natin. Kung hindi po tayo gagalaw, sino po ang gagalaw para sa atin? At kung hindi po ngayon, kailan po natin ito gagawin? Kung wala na pong panahon para magawa ito sapagkat talamak na ang pamamayani ng mga sindikato na harap-harapan na nagnanakaw sa sambayanang Pilipino. Kung hindi po tayo ang gumawa nito, wala pong iba na gagawa nito. Sapagkat kung tayo mismo ay natatakot na gawin ito, paano pa yung iba? Maging matatakot din po sila na gawin ang mga bagay na kinatatakutan natin. So in other words, kung nais natin ang makabuluhang pagbabago, tayo po, tayong mga magulang, mga lolo, ang dapat magpakita nito sa ating mga anak, mga apo, na ginagawa natin ito para sa kanila. Nang sa gayon, makita po nila ang ating paninindigan para sa kanilang kapakanan. At sila din ay susunod sa kung ano ang tinatahak nating landas patungo sa kabutihan ng ating bansa. Sabi nga po ng isang kanta, popular na kanta, it's now or never. Kailangan po gawin natin ngayon or kailanman, hindi na natin magagawa pa. Time is running out. Bakit po? Sapagkat una, tayo po ay nasa dapit hapon
ng ating buhay. Pangalawa po, kapag pilay na tayo, wala na tayong lakas o panglabanan pa ang mga paninikil, ang mga panluloko sa atin, sa darating na panahon ay hindi na po natin kayang labanan ito. Maswerte nga po ang henerasyon o ang ating panahon sapagkat mayroong social media na nagpaparating saan mang sulok ng ating bansa sa kung ano talaga ang tunay na kaganapan na nangyayari sa ating lipunan. Pero kahit alam natin kung hindi naman tayo gagalaw, baliwala din po. So, first, we have this advantage of social media communication where our call for political, economic, and social reforms can reach everywhere in the country through the social media technology. Napaparating po natin yan sa sambayan ng Pilipino. Ngunit kung tayo naman ay hindi gagalaw, binabaliwala natin ang ating mga nalalaman tungkol sa mga bagay na ito, baliwala din po ang social media technology na ito. Kaya mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, maging ano po tayo, maging mulat, mapagmatyag at magbahagi na kung ano ang nasa ating kalooban. Paswerte po tayo sapagkat anuman ang nasa kalooban natin, anuman ang ating opinion tungkol sa mga bagay-bagay na nangyayari sa ating pamahalaan, sa ating komunidad, na ipararating natin agad na hindi mo na kailangan lumabas sa kalsada. Sa bahay ka lang, ay pararating mo na through this internet technology. Kaya mabilis po ang information dissemination. Ang kailangan lamang po mag-isip po tayo sapagkat ginagawa po ito ng kasalukuyang bangag na administrasyon. Marami po silang mga tools na nagpaparating ng mga kasinungalingan sa sambayanan. Kaya kung hindi po tayo mag-iisip, malalason po ng kasalukuyang administrasyon ang ating kaisipan kung saan mina-mindset po tayo na maganda ang kasalukuyang pamahalaan under o sa ilalim ng bangag na Pangulo. Kaya nga po, ang buong pwersa ng gobyerno, particularly the 19th Congress, they are investigating relative to a to war on drugs of the former president para po sirain ang legacy ni Pangulong Duterte sapagkat hanggang ngayon po nakatatag sa sambayan ng Pilipino na magaling, maganda ang naging pamamahala ng dating Pangulo. So yung investigasyon sa Quadcom, sa Senado, relative to Pogo, to AJK, to war on drugs, under the guise of investigation and aid of legislation, ang talagang layunin lamang po dyan is to destroy the legacy of the former administration. I-mindset ang sambayan ng Pilipino na napakasama ang nakaraang pamamahala ng dating Pangulo sapagkat ang the best na pamamahala ay itong sa kasalukuyan sa ilalim ng bangag na Pangulo. So gumagastos po ang pamahalaan ng malaki upang magbayad ng mga tools
para palabasin bilang mga PR men, public relation officers ng kasalukuyang pamahalaan upang lasunin ang utak ng sambayanan na ito ang pinakamagandang pamahalaan, itong pamahalaan ng bangag na Pangulo. So ang atin pong panawagan sa sambayanang Pilipino, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, mag-isip po tayo. Gamitin natin ang aktual na karanasan natin kung ano ba talaga ang nangyayari sa ngayon. Sapagkat ang sukatan po ng tunay na kagandahan ng pamamahala ay hindi po ang sinasabi ng mga politiko. Ang tunay na sukatan ay ang ating karanasan, aktual na karanasan sa ating buhay. Tayo po ang magsasabi kung umuunlad na ba ang buhay ng mga Pinoy base mismo sa karanasan natin. Halimbawa po sa peace and order, kung ikukumpara natin ang pamahalaan ng kasalukuyang bangag na Pangulo at dating Pangulong PRRD. Sinasabi ng mga politiko na bayaran na mas kukunti ang droga ngayon kaysa noong panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Mas maganda ang war on drugs ng kasalukuyang pamahalaan sapagkat walang namamatay pero nawawala ang droga sa kalsada. Ngayon, ibase po natin sa ating karanasan noong panahon ng dating Pangulo. Tayo ba ay takot na baka maging biktima tayo ng adik, ng mga kriminal sa kalsada? Ikumpara mo ngayon. Ikaw ba pag naglalakad sa ngayon, lalo na sa gabi, ikaw ba ay ligtas? Hindi ka ba takot na maging biktima ng adik, ng mga hold-upper, ng mga magnanakaw, ng mga kriminal dyan? Ito po ang tunay na basehan. Kung sasabihin natin na mas maunlad ang buhay natin ngayon at nung buhay nung panahon ni PRRD, alin ba ang mas lamang na nagugutom ka o mas marami nagugutom ng mga kababayan natin ngayon o noon? Nagkaroon po ng pandemic buong mundo from 2019 to 2022 or from late 2019 to early 2023. Yun po ang pandemic. At talagang naapektuhan yung ekonomiya, hindi lamang sa Pilipinas kung hindi sa buong mundo. Ang tanong, noong mga panahon yun, maraming namatay sa ibang bansa, maraming naghirap sa buhay ng mga Pinoy. Ano po ang naging karanasan natin? Una, marami bang namatay ng mga Pinoy kung ikukumpara sa ibang bansa? Pangalawa, mas marami bang nagutom ng mga Pinoy dahil sa economic depression noong panahon yon? Sa panahon ngayon, walang pandemic. Pero, wala bang nagugutom? Wala bang namamatay dulot ng krimen? So, itong mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ang sinasabi po nating karanasan, hindi yung sinasabi nila ng mga politikong magnanakaw sa gobyerno. Huwag po nating paniwalaan yung mga sinasabi nila. Paniwalaan po natin ang aktual na karanasan ng buhay ng mga pangkaraniwang Pinoy, sapagkat ito po ang tunay na sukatan kung maganda o pangit ang pamahalaan. Personal po para sa ating sarili kung ano talaga ang nadarama
ng sarili mo at ng mga kapitbahay mo, mga kaibigan mo, mga kakilala mo, mga kababayan mo, mismo doon sa komunidad kung nasaan ka naroroon. Ito po mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ang tunay na sukatan ng isang magandang pamahalaan. Sa kultura po ng sambayan ng Pilipino, na aminin man natin ay hindi, talagang meron po tayong tinatawag na individualistic character. Na ibig po sabihin, wala kang pakialam sa iba hanggat maaari. Basta ang sarili mo lang ay ligtas, matugunan ang sarili mong pangangailangan. Kaya kalimitan po talaga kung pwede lang biktimahin mo ang iba, mapaunlad mo lang ang sarili mo. First quality of a true leader ay yung katulad po ng karakter ni PRRD na marunong kumamit ng kamay na bakal. Sapagkat itong mga tao na ito ng mga sakim, katulad ng mga drug posers, kumita lamang, wala silang pakialam kung ano ang epekto nito sa ating lipunan. Gagamitin nila ang kanilang pera, ang kanilang kapangyarihan upang umunlad sila at the expense of another. So ano po ang solusyon sa ganitong sistema ng kaugalian ng ilan natin na mga kababayan? Kamay na bakal po. We have to use iron hand to stop them or even to eliminate them from our society. Ilan lang po yan, but because of their money, they dominate. Sila po ang namamayagpag sa pamahalaan at sa komunidad. So, the only way to eliminate them is to use an iron hand. Hindi po pwede dyan yung sinasabi ng Quadcom, ng mga membro sa Kamara, ng mga kurap, mga ipokrito. Hindi, kailangan natin maging due process, kailangan natin, we have to comply with the law. Kalokohan po yan. The fact of the matter is that those people talking about it are manipulating the law to their own advantage at the prejudice of the masses. Iyon po ang totoo niyan. At kung gagamitin natin yung sinasabing due process as being required by the Constitution, mananatili po sila dyan because they can manipulate the law to their advantage at our prejudice. So tama po ang ginawa ng dating Pangulong PRRD na kung yan ay talagang sakit ng lipunan, kung yung tao na yan ay sa kanyang kasakiman ay maraming napapahama at yung batas ay nagagamit niya para lalo siyang mamayagpag at mapahamak ang karamihan, i-jeki mo na yan, patayin na yan para mawala na sa ating lipunan at hindi na pamarisan ng iba pang katulad niyang may tendensing maging sakim. Kaya po yung ginawa ni PRRD na mga kanyang pronouncement sa Quadcom, buong tapang at with all honesty, yung mga kanyang sinabi, o bakit mo bubuhayin pa yung poser na yan? Sinisirang kinabukasan ng mga anak natin. Pag nasugatan yan, dadali mo sa hospital, gastos ng gobyerno.
Assume na makulong yan. Kakakainin mo pa gastos ng gobyerno. Ang masama pa, kahit nasa kulungan, pwede pa siya mag-operate dahil sa kanyang pera. Sa dami ng kanyang nababayarang mga tao, ay patayin mo, edi tapos ang problema mo sa kanya. Yun po ang tama. Yung mga korap na opisyal ng gobyerno, magnanakaw sa kabanang bayan, nagagamit ang kanilang impluwensya, kapangyarihan at pera para manatili na maging magnanakaw. Bakit laging nananalo? Sapagkat tuwing eleksyon may pambili ng boto. Dapat yan, i-JK mo na rin. Dapat yan, patayin na rin. Nang sa ganon, hindi na pamarisan. Nang sa ganon, matapos na yung pangungurakot niya. Ngayon, kung ayaw mong gawin yan, di mo kayang gawin, huwag ka nang mag-ambisyon na maging mayor, maging gobernador, maging pangulo, at kahit na maging barangay captain. Huwag ka nang mag-ambisyon. Kung sinasabi mong mabait ka, di mo kayang pumatay, huwag ka nang kumandidatong barangay captain man lang, sapagkat mismo sa barangay mo, hindi mo mapapanatiling mapayapa yan. Pero kung mabait ka, matapang ka, determinado kang paunlarin ang buhay sa barangay mo, ay kumandidato ka. At huwag kang matakot na makasuhan, huwag kang matakot na mamatay kung kinakailangan at pumatay kung kinakailangan para tumino ang barangay mo, para tumino ang bayan mo kung mayor ka, para tumino ang probinsya mo kung gobernador ka, at para tumino ang buong bansa kung ikaw ay pangulo. Kung katulad ka ng kasalukuyang bangag na pangulo na panay porma, adik, umalis ka na dyan. Dapat mawala ka na sa lalong madaling panahon, alang-alang sa ikabubuti ng sambayan ng Pilipino. Kaya po mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ang nakita po natin sa dating Pangulo sa harapan ng Quadcom ay talaga pong nagpakita na siya ang tunay na leader na kailangan natin. Siya ang karapat-dapat na mamuno bilang mayor sa kanyang lugar at bilang Pangulo ng ating bansa. Kaya nga po ang Davao, simula't simula ang maging mayor, si PRRD ay naging bukang bibig sa katahimikan, sa kapayapaan. Disiplinado ang mga pulis, disiplinado ang mga mamamayan. Bakit po? Sapagkat takot sila sa kanilang mayor. Noong panahon na si PRRD ang presidente, aminin man natin o hindi, bumuti po ang buhay ng sambayan ng Pilipino. Sayang nga lamang at kulang ang 6 na taon upang ipagpatuloy niya ang kanyang panunungkulan. Ibinuto po natin ang kasalukuyang bangag na Pangulo sa paniniwala na ipagpapatuloy nito ang sinimulan ng dating Pangulong PRRD. Bakit po tayo naniwala? Sapagkat katandim po niya si Inday Sara bilang Vice President. Pero ano pong nangyari? Pagkaupo, binaliktad po ang lahat na ginawa ng dating Pangulo. Kabaliktaran ang kanyang ginawa. So kung ganito po ang nangyayari, binoto natin po itong bangag na Pangulo na ito sa paniniwala na ipagpapatuloy niya ang dating nasimulan ng dating Pangulo. At nakita natin na kabaliktaran pala ang kanyang ginawa. Ibig po sabihin, naloko po tayo. Sabi nga, nabudol po tayo.
30 million Filipinos who voted him. Nabudol tayo. Ay kung tayo po ay nabudol, ba't papayagan po natin na manatili siya sa Malacanang? Niloko niya tayo. So, patalsikin po natin para mailuklok natin ang matagal na natin sinasabi na may kakayahan ay pagpatuloy ang sinimulan ni PRRD at ito po ay Vice Presidente si Inday Sara. Imagine po mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, na gusto nilang i-impeach yung patuloy na pag-iimbestiga ng Committee on Good Governance sa lower house at even itong Quadcom na ito. Bakit hindi po nila tinatantanan ang pag-iimbestiga tungkol dito sa confidential funds ng Vice Presidente noong 2022 under the guise of protecting the public funds. Kaya daw umano sila nag-iimbestiga. Gusto nilang makita kung tama yung pagkagasta ng Vice Presidente doon sa confidential funds na 125 million. Gusto nilang makakuha ng mga ebidensya that there was something wrong with the use of it so that it can be a ground for impeachment. Mapatanggan nila ang Vice Presidente. Iyan po talaga ang kanilang layunin. Sapagkat kung gusto talaga nila na tingnan o protektahan ang pera ng bayan, they have to concentrate more on this 550 billion flood controls na nawala. Itong 90 billion ng PhilHealth na ipinunta sa National Treasury. At itong 700 billions na ang program funds. Saan ito? Malaking pera po ito na dapat pagtuunan ng pansin compared to 125 billion. Pero hindi. Money and efforts as well as time are being consumed by the lower house investigating, duplicating the investigations di umano in aid of legislation. But talagang ang tanging layunin ay to get a concrete evidence in order to impeach Inday Sara with that 125 million confidential funds in 2022 budget. So maliwanag po, tayo ay nag-iisip na panluloko ang ginagawang ito ng Quadcom at ng Committee on Good Governance kasama po itong the whole lower house and the Senate. Sa Senado po, walang ginawa si Escudero kundi ipagtanggol ang bangag na Pangulo for every criticism that is being pronounced by the Vice President against the President. May kaakibat na panunulig sa si Escudero upang ipagtanggol ang bangag na Pangulo. In the same way na ganun din po ang ginagawa sa lower house. Hindi nagsisalita si Martin Romualdez as Speaker of the House, but itong Quadcom, itong mga committee sa Kongreso, ginagawa ang gusto ni Martin Romualdez. Bakit po napapasunod ni Martin Romualdez itong mga congressmen ito, si Barber, si Fernandez, si Acop, si Luestro, si Paduano, si Chowa, lahat. Bakit yan napapasunod? Because of money. Because without them being paid to do what they are doing, definitely they should not do it. Pero napipilitan silang sumunod because of the big money, huge money that is being paid to them from the people's money. Yan po ang totoo. Kaya nga, ang sinasabi po natin, the whole government of the incumbent president, itong adik na Pangulo na to, is a syndicate. Government is the biggest
crime syndicate para pagnakawan ang sambayan ng Pilipino. Magugulat na lamang po tayo mga barangay, mga kababayan, mga kapatid, na bankrupt na po tayo, wala na tayong mga suungan. Tapos itong mga ito ay liliparan na lang papunta sa ibang bansa. Bakit? Marami na silang mga negosyo doon. May mga properties na sila doon. And the worst thing with it, para ma-justify yung kanilang pag-alis, baka isubo muna tayo sa digmaan with China on the issue of West Philippine Sea. Pwede pong mangyari yan, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. So pag nagsimula ng gera, na kanilang, which is of their own making, lilipad na sila. Hindi na natin mapupuna kasi magiging abala na ang utak natin kung paano makikipagdigma dito sa China na wala naman tayong kalaban-laban. Masakit man isipin, kahit itong ekonomiya natin, kontrolado na ng Chinese. So the better policy is to make friends with them so that we can coexist. Not because we are surrendering our sovereignty. We preserve our sovereignty by making friends with them. And not only them, with the international community. So, yan po. Pero nakikita po natin sa kasalukuyang Pangulo na bangag at ng kanyang administrasyon is under the guise of protecting our sovereignty is provoking, kumbaga, provoke, perhaps in preparation of making war with them as a matter, as we said, of justifying their action of leaving the country after na makuha na nila ang lahat na gusto nilang kunin sa sambayan ng Pilipino. So bago po tayo magbukas mga barangay, mga kababayan, mga kapatid, sa ating episode ngayong araw, ay inuulit po natin ang ating panawagan sa sambayan ng Pilipino na kumilos na po tayo. Sapagkat those men in uniform, we believe they will not initiate the action of overthrowing the addict president. But if the citizenry would do it by themselves, will initiate it by themselves, then those men in uniform who is still good, naniniwala tayo na mas marami pa pong mga mabuting elemento sa PNP at sa armed forces. They will definitely join the citizenry and overthrowing the addict president and his administration. Uli, magandang araw at magandang umaga sa lahat.